Hello po, magandang hapon po. Muli po ay tayo nandito sa farm at tayo po ay nagbibisita. Bibisitahin po natin yung pinalagyan po natin ng gahok, yung ating papaya sa puno. Dahil yun nga po ay malaking bagay sa ating papaya, kung sakali nga po magsunod-sunod ang ulan, siya po ay hindi matitigilan ng tubig. Kaya po ating pinaggahokan kay Emer, kahapon nga po ay Sabado, siya po ay bumalik. At para nga po isundo niya yung paggagahok ng ating papaya. So bago ko po ipakita ang ating papaya, ay ang ating pong upo ay nakakatuwa. Nag-uumpisa na po siyang bumunga at ito po siya. So nandito po tayo sa labak. Yan, tuloy na nga po ang pagbibisita, nililibot po natin ang buong farm. Nakita niyo po ang ating upo. Siya nga po ay may buko na. Yan. Nag-uumpisa na nga pong bumunga. Ayan po ang isa. Ayan. Hanaki po ay mga kapanggulay din ng upaw. Ito po ay bali 5 puno na panggulay nga lang po natin. So tayo pupunta din sa may loob sa ating pong lumang dampa. Kung ating ginagawa nga ipagbibisita lamang. Araw nga po ngayon ng linggaw ay medyo pahipahinga muna pa. So kay pabisita na lang muna. Yan po ang ating papayang Tagalog, hibungan na din. Titingin po tayo ng kalamansi at baka po may bunga pa. May isang puno po tayong kalamansi dito. Yan po ang ating lumang dampa. Lumang kubo. Oh, ano nga itong bunga? Ayun, may bunga pa nga ilan. Kukuhanin po natin. Yan po ating puno ng kalamansi. Yang ito ay kahapon. Nung makalawa po tinabsan ni Emer yung puno. Na makita nyo po, napakalinis po ng ilalim. Mahalaga po sa gabi ang lilinisan or inaalsan ng damo para nga po siya ay lumaman ng maigi. Dahil pagka po siya tinalo ng damo, siya po ay nagkakaroon ng kung tawagin po namin ay yung parang pasik din kung sa luya. Natatalo po ng damo, nagiging pupos yon, pupos po ang tawag. Napupupos po ang puno. Yan naman po yung mga luyang native natin. Yan, luyang native. Sari-sari po ating makikita ngayon ditong halaman. Dahil tayo nga po ay nagbibisita lamang. Muha po tayo ng kalamansi. Ang laki.
po ang kalamansi nakuha natin. Oh. Kumuha lang po tayo ng panggamit. Yan po ang ating kalamansi nakuha. Puno po ang bulsa ay. Puno ang bulsa. Ang kalamansi. Green na green. Isang bulsa po ay ating nakuha. At tayo po iaahon na. Ito tayo sa payahan natin. Ay, bangka lang ay. Po tayo dadaan sa taniman natin ng upo. Ito po ang shortcut punta doon sa papayahan natin. Para masilip na rin po ang bunga ng lansunis ko dito. May dalawang puno po tayo dito ng lansunis na may bunga. Atin po sisilipin na rin. Baka po hinog na. Yan po pala isang puno ng upo. So kulang na kulang nga po ang ating oras ay site dito sa farm. Kaya po nasusukalan. Saka isa pa po ay siyempre ay binabudget po natin ang ating pera. Hindi po kaya na araw-araw ay may naglay-labor dito. Wala po tayong ganong kalaking budget. Kaya po mapapansin nyo napakasukal. So hindi naman po natin pinababayaan na masukalan ang ating mga fruit trees. Nalilinisan naman po ang puno. Pasyal-pasyal lang po tayo ngayon. Wala po tayong gagawin. Hindi po tayo magtatabas or maglilinis. Ito po ang ating papayahan. Oh. Ganda. Gabi ha. Sorry po. Ang ganda ng gabi ko. Talagang lagot na lagot ay berdeng berde. Ang ganda. May bunga din namang ilan ng ating lansunis. Yung po maraming bunga yung isang iyon. Yung berdeng berde pa oh. Mga 2 weeks pa siguro bago mapitas ito. Yung ating lansunis. Green na green pa po eh. Mayroon pa po itong kasamahan do sa kabilang gulod po, mayroon din bunga doon. Po tayo liliban na sa ating papayahan. Wow. Yan po sinasabi kong gahok. Tinatabunan po ang puno. Yan. Nandito po tayo sa ating papayahan. Yan, kita nyo po ang kaka-arrange natin ng papaya, talagang tuwid na tuwid. Yan. Kung sakali nga po't magkaulanan, hindi po matitigilan ng tubig ang puno. Iwas bulok ng puno pagka po ganyang may gahok. Yan po kalagahan ng gahok. Tsaka po yan nakakapagpataba ng puno. Kung sitaw may herbicide uli. Yan po ang ating papayahan na nakakaalis nga po ng inip pagka po tayo na dito sa ating taniman. Pagka nga po kiniinip ako po nandito at nagpapahinga po sa bahay habang walang biyahe, ang ginagawa ko po ako nandito sa gubat. Pinapawisan na, nakakapaglibang pa. Pagka po nakikita natin ang ating halamanan ay magaganda, talaga pong nakakaalis ang pagod. So kaya lang po medyo malungkot yung pong ating luya ay nagkatama po ng pasik. Atin pong inaplayan ng mga inirekomendang gamot sa atin ay titingnan po natin kung ano magiging resulta. Kung ito po ang kaya hindi po kumpleto ang saya natin igwa ng ating luya. At mamaya po pakikita ko po sa inyo ang ating luyahan kung
kung gano'n nakalaki ang damage. So atin pong pinakikiramdaman pa ang sitwasyon kung haharbisin natin o ano. Masarap pong mag-harvest pagka po yung magulang. Unang-una, ibang presyo, mas mataas. Pangalawa ay mabigat po ang timbang. Tsaka po maalwang harbisin. Ay pagka po ganitong kutsay, mura na, magaan pa ang timbang. Kaya tayo po ay pinipilit natin sana hindi na madamay yung iba para nga po maharbis natin ang magulang. Dahil ilang buwan na po eh. Ngayon po ay pasok na sa October, November, December, January. Sana po ito ay plano kong harvestin sa January bago nga po mag New Year. Sana nga po ay maantay natin. At hindi po magkatama yung iba. Pero ganun pa man po ay nga sabi ko, talagang ganyan na nagtatanim. Kailangan handa tayo sa anumang magiging problema ng ating halaman. At yun naman po yung ating lalagyan ng mga ika nga po ng treatment. So kung hindi naman po makuha sa mga gamot at kaloob ng Diyos ay talagang ganun, hindi kailangan po natin tanggapin. Yun po ang kaloob eh. Talaga pong ganyan ang nagtatanim. Sasamahan natin ng tibay ng dibdib. Kasi ito po, ating luyahan ay malaki po ating naging kapital dyan. Sa labor, sa binhi, sa palapa, sa fertilizer. So umaabot po sa, humigit kumulang po sa 100,000 ang nagastos natin dito sa ating luya. Particular nga po sa ating, doon po sa pakapag land preparation, pagtatanim, talaga pong malaki po ang gastos dahil sa, siyempre sumusunod po tayo sa ika nga po yung tamang arawan dito. Yung pong ika nga po ay tamang paupa sa ating mga tao. Makikita niyo po ang ating papaya. Talaga pong kung sa dalaga po ikuan ay talagang maaring ligawan sa ganda. Oh. Talaga pong mistisa eh. Nakakatuwa pong tingnan. At ito nga po nagiti na nung nakaraang video nga po pinakita ko sa inyo. Siya nga po nag-uumpisa ng bumulaklak, gumiti. Yan. Mababa pa po siya ay nabunga na. Lahat po ay may giti na. Oh, yun. Yan po ang giti oh. Yan. Yan. Ito po oh, yan. Ito po ang giti. Yan, yan po nasa dulo ang hintuturo ko yan. Hindi po natin pwedeng hawakat baka maluoy. Tingnan nyo na naman po ang ating ano, yan papayang native. Yan po hindi tanim kung saan sumibulaan dyan. Pero siya po ay namumunga. Meron pa po tayo sa puno doon napakabunga. Punta po tayo sa luyahan para po makita nyo ang klase ng ating luya. Yan po ang ating lakatan. May lakatan din po tayo dito. Yan po ay nasa 30 puno na. Higit kumulang. Kinuha po natin kay Tres Planters. Yan, gaganda na. Ayun pa. Puno na po ng halaman ang ating farm. Yan, nandito na po tayo sa tabi ng ating luyahan. Yan po, kung makikita nyo, yung portion na yun ay talaga pong guang. Dahil sa hinga pong unang tinamaan ng pasik. Ito pong ganitong dahon, ganito. Ito po hindi namin iniintindi or iniindang ganito. Ito po'y pasik dahon. Ang mahirap nga pong sakit ng luya, yung nabubulok ang puno. Hindi naman po lahat. Nasabi ko nga po, sana nga po ay hindi matamaan yung iba at para po makaharvest tayo ng magulang.
Dahil nakakahinayang po talaga. Ang lalaki po ng laman. Ano? Makikita niyo po talagang ang laman po ng ating doye talagang ang lalaki. Kaya po kung pwede mang harvestin ng kutsay ay hindi ko po magawa it. Ako po ay talagang nanghihinayang. Ayan o. Ang lalaki ng puno. Pupunta tayo doon sa portion na may yung unang tinamaan nga po ng pasik. In-spray po natin ito ng antibacterial. So para pong iwan ko kung magkakaroon ng improvement ang ating luya. Yan po siya. Talaga pong marami nang natuyo uli. Dahil ito nga pong lugar na itong walang tanim na ito, yan po ay binunutan na natin ng mga bulok. Yan, sana nga po ay mapansin ng taga Department of Agriculture ang sitwasyon ng ating luya. Talaga pong pagka po ito hindi nakarecover ay talaga pong malaki po ang magiging lugi natin dito. Talaga pong ganyan. Ayun, nagkakaroon na ulit daw. Kita nyo naman po yung wala pang tama, ang gaganda. Green na green. Dando sa taas na yun. So pagka nga po hindi tumigil ang pagkasira, wala po tayong choice kundi harbisin. Kahit nga po mura, ay atin pong haharbisin na. Pinakikiramdaman lang po at ako po'y talagang hinayang na hinayang. Nakakalungkot man pong isipin. Ay wala po tayong magagawa at dala po ng ika nga po dala ng talan din panahon. Talaga pong kwan nakakahinayang. Ayan o, meron na rin doon. Saka doon. So yan po ang update sa ating luyahan. Nakakalungkot, nakakahinayang. Dahil sa totoo lang po hindi po natin inaasahan ng ganitong sitwasyon sa luya. Nang gusto nga po natin ay mapagulang at maharvest ng maganda. Ay, kalbo na talaga to eh. Punta sa ating kubo. Naroon po ang ating gamit. Tayo po uwi muna. Matagal naman po akong nakakapunta sa Arindaw. Atin pong bibistahin muna yung ating mga kaunting halaman pa doon. May tumawag nga po na mga estudyante na gagamitin nga po nila sa thesis. So atin pong pinagbigyan sila dahil tayo nga po ay may time. So kailangan po nila regarding nga po sa ating ube. So sila nga po ay mayroong mga katanungan sa atin, ay atin po silang tutulungan. So doon po sa dati na tumawag sa akin tungkol sa Mabolo, so hindi ko po sila napagbigyan dahil sa noon nga po araw-araw ang biyahe namin. Ay hindi po kami, kung baga sa kung po hindi po kami nagkaintindihan sa ika nga po sa komunikasyon namin. Sorry po, at sana sa mga susunod pong mga pagkakataon tumawag po kayo sa akin at basta po may pagkakataon kayo po ay tutulungan ko. Kaya sorry po. Ating papayang native. Nakakatuwang mamunga. Yaba, ito po ay pagka yung walang papaya at nasingit din ito. Nasingit din po ang presyo ng ganyang native. Masarap po yung panggulay. Usa ko ang baga po yung kung tawagin namin sa salitang Batangas, walang hanglay. Pagka po native. Masarap pong pambulang lang, sa tinola, ginataan, o kahit anumang klaseng luto. Napakasarap po ng papayang native. Yan po ang paligid ng ating kubo. Yan po, mayroon pa po tayo isang partida doon luya.
Awa ng Diyos naman po walang tama yun. Yun, kung sakali po tayo magtatanim sa next year, ay tayo po may pambinhi na maganda. Yan. Baka po makakabawi na daw. So yan, sa isang araw na po ulit tayo babalik. So yun po, tayo po uuwi na. At ako po isasaglit doon sa Arriendo. Magbibisita rin po. Bali matagal-tagal na po tayo hindi nakakapasyal doon. Doon naman po ay, ang nakatanim po naman doon ay puro gabi at saka ubi lang. Wala man po tayo doong mga fruit trees dahil Arriendo lang po natin yun. Nagre-renta lang po tayo sa lupang yun. So ito naman po ay, yun nga, nakakahiya man po sabihin, ito po ay amin ni Kabiyahera. Ito pong ating tinatanimang ito. So yun po, marami pong salamat. Dito ko na po pinuputol ang ating video. Sana po ay nagustuhan nyo. At sa susunod po nating mga kaganapan dito sa farm, sana po ay magsama-sama ulit tayo. Marami pong salamat, God bless, at ingat po tayo lagi. Bye-bye po. Marami pong salamat sa inyo. Hanggang sa muli. We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I'd be tight. Not tonight. You're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This